So ayan mga mi, for today's video, gagawa ulit tayo ng chicken Shanghai, but this time, papakita ko na sa inyo kung paano ko ba siya ginagawa, paano ko siya piniprepare. At para malaman ninyo kung gaano katrabaho talaga itong paggawa ng chicken. Ayan, magtadtad lang tayo ng carrots. Ayan, mas maliliit na tadtad. At saka sibuyas puti, saka sibuyas na pula. Mas maraming sibuyas, mas masarap, mas malasa siya. At tapos, ayan, gayatin lang din natin siya na maliliit, kagaya ng size ng carrots. And then, next, celery. Yung celery, pati tangkay isasama natin. Gagayatin din natin ng sobrang liliit lang din para mas maano natin yung lasa. And then, sa breast ng chicken, ayan. Sa breast ng chicken, ganun din. Magtatatad tayo ng sobrang pino na ganyan. Tatarin natin. Bali, 4 na whole chicken ang kinatay ko para lang makakuha ako ng breast. Para lang makagawa ko ng pa-order ko. Kasi ang daming nag-order nag-video ako. So, dumami yung request. Kaya ito, gagawa ulit ako. Yan. 4 na malalaking chicken yan. Yan. Gayatin lang natin ng maliliit. Sobrang maliliit. Ayan. Para mapakita ko sa inyo kung gaano talaga kahirap yun. Huwag kayo mag-alala. Kompleto pa rin naman ang daliri ko dyan. Walang nabawas. Walang natagtad na daliri. Ayan. Sanay na ang mama-burn nyo. Ayan, ganyan. Gayatin na ng sobrang liit. And, so ayan, naglagay lang ako ng 2 large egg. Tsaka 2 magic sarap. At tsaka 8 pieces na pamintang pino. Yung pino talaga, ha. Tapos, nilagyan ko lang siya ng konting asin. Ayan. Tapos, ayan. Mimix-mix na natin siya. Nagpukod nga pala ako ng konting egg white sa isang mangkok kasi yun yung gagamitin ko mamayang pandikit sa ating Shanghai kapag magbabalot na tayo. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Walang ako ng konti doon. And then, ayan, ihahalo na natin yung chicken. Breast chicken. Purong breast chicken po yan, ha. Wala po yung halo. Yan. Kasi may mga kaibigan po tayong mga Muslim, ayan, na syempre, consideration din natin, no. At yung mga bowl na pinagagamitan ko, ayan, nililinis ko talaga mabuti yan. Yan yung ginagamit ko sa mga pang-baking ko. Kaya pag gagamitin ko na siya sa baking ko, hinuhugasan ko mabuti. Kasi baka lumasa. Ayan, katulong ko nga pala ang aking mga junakis sa pag-ano ng lumpia. Pag-ihiwalay, sila naghihiwalay. Diyan, papakita ko sa inyo yan. Ayan. So, ito na nga yung aking mga nagawa. Ayan. Kung mapapansin ninyo, medyo malaki yung mga nagawa ko. Mas mahaba, tsaka mas mataba. Yung first kasi na video na nagawa ko is maliliit na lumpia talaga yung nagawa ko. Sobrang liit. Kaya ginawa ko siyang 12 pieces, 60 pesos. Pero ngayon, kasi since mahaba siya, at tsaka mataba, binawasan ko siya na 2. So, magiging 60 pesos siya, 10 pieces. Pero, sulit pa rin naman siya, mga mamshi. Mura pa rin siya. Kasi, nag-costing kasi ako. Wala akong kikitain sa 12 pieces. My God. Pagod ko pa. So, ayan. Namamaos ako. Pasensya na kayo. Kasi, time check, 1:14 AM na po. Ngayon lang ako natapos. Talagang pinilit ko talaga itong tapusin. Kasi nga, bukas, ang daming pa-order ng Shanghai. Na-expect nila nga na makukuha nila bukas. Ayan. So, ginawa ko, nagbawas ako ng 2. So, 10 pieces sa isang pack. So, 60 pesos siya. Sulit na sulit pa rin, mga mami. Kung tutuusin mo, kahit bumili kayo sa mura na talaga siya. Ayan. So, ayan na, mga mami. Nakagawa ako ng 12 pack. Ayan, 12 pack ang nagawa ko. So, yung 10 dyan, may-ari na po. Nagpalabis ako ng 2. Ayan, may 2 lumabis. So, bukas, unahan na lang mga mami kung sino makakuha. Saka nga po
pa na mga mi, nagugas ako ng kamay sa paggawa ko nito. Kaya malinis na malinis po ang aking mga gawa. Di na po ako gumamit ng gloves kasi para mabilis ang trabaho. Kasi nababagalan po ako kapag naka-gloves ako. Pero don't worry, naglilinis po ako ng kamay at nagugupit po ako ng kuko. Ayan. Thank you po sa lahat ng mga nag-order. Thank you.